Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mga magsasaka sa Davao del Norte at Sarangani binigyan ng titulo ng lupa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At utang na mga magsasaka, borado na. 40 pesos kada kilo na bigas mabibili na sa mga piling pamilihan. Food stamps para sa mga nasunugan sa Tondo, Maynila ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Bagong presidential body binuo ni Pangulong Marcos Jr. para sa mas mabilis na rehabilitasyon ng Marawi. At Pilipinas magsasampa ng panibagong protesta laban sa China kasunod ng isa na namang insidente sa Baho de Masinloc. Libo-libong kababayan natin ang nabigyan ng titulo ng lupa at Certificate of Condonation with release of mortgage sa Soc-Sargen Region. Ayon sa Department of Agrarian Reform, asahan din ang maraming farm machineries and equipment sa Region 12 na ipinaguto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Maagang naghatid ng regalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka sa Soc-Sargen Region. Aabot sa 1,200 mga titulo ng lupa ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo ng Agrarian Reform Program. Nasa 13,500 naman na Certificate of Condonation with release of mortgage ang iniabot sa mga magsasaka sa Sarangani, Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Layo ni Pangulong Marcos na maiangat ang buhay ng mga magsasaka mula sa pagkakabaon sa utang. Mapapawalang bisa ang halos 1 bilyong pisong utang kasama ang amortisasyon, ang interest, mga surcharge ng ating mga magsasaka. Ang inyong naipon na ipambabayad sana sa mga ito, maaari ninyo nang gamitin sa ibang pangangailangan. Maaari na pong gamitin ito sa mga bagong kagamitan upang mas dumami pa ang ani at mas mapataas pa ang kalidad ng inyong kabuhayan. Kung magandang ani, masiglang agrikultura at tiyak na uusbong ang ekonomiya. Kaya naman para mapalakas pang sektor ng agrikultura, pangako ng Department of Agrarian Reform. Isang tambak po na farm machineries and equipment ang dadating dito sa Region 12. Yan po ay utos ng ating mahal na Pangulo. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Namahagi ng mga titulo ng lupang pangsakahan at Certificates of Condonation si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mahigit 7,000 magsasaka sa Davao. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Janessa Felix ng PTV Davao. Nagpasalamat ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Davao Region sa programa ng Marcos Jr. Administration na mabigyan ng sariling lupa ang mga magsasakang Pilipino. Matapos ang distribution ng land titles at certificates of condonation with release of mortgage sa Region 11, kung saan naging benepisyaryo ang 7,558 ARBs na mayroong total amount of debt condoned na mahigit sa 500 million pesos. Mismong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nanguna dito. Gusto ng presidente na mabigyan ng sariling lupa ang mga magsasakang Pilipino, lalo na ang mga higit na nangangailangan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Inorganisa ito ng Department of Agrarian Reform Region 11, kung saan malaking tulong ito na maiangat ang buhay ng mga Agrarian Reform beneficiaries. Sa Region 11, magkakaroon ng initial distribution ng 9,058 cockrooms, kung saan meron itong 6,951 Agrarian Reform beneficiaries. Nabinipisyuhan dito ang Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Ang Davao del Norte nakatanggap ng 2,337 cockrooms na mayroong 1,731 beneficiaries. Ang Davao de Oro nakatanggap ng 4,901 cockrooms na mayroong
3,614 beneficiaries at ang Davao Oriental nakatanggap ng 1,820 cocroms na mayroong 1,606 beneficiaries. At para naman sa Certificate of Land Ownership Award, nakatanggap ang Davao City ng 144 regular CLOA titles na mayroong 142 beneficiaries. Habang ang issuance ng electronics titles nakatanggap ang rehiyon ng kabuoang 672 titles kung saan 122 nito ay para sa Davao del Sur at 550 para sa Davao del Norte. Nagpapasalamat naman ang benepisyaryo mula sa Carmen, Davao del Norte na si Julito Malyo sa programang ito ng Pangulo. Pasalamat kayo. Pasalamat sa kanya ngayon at magpakailanman. Malaking tulong daw ito sa lahat ng mga magsasaka at mas mapapaayos pa ang kalidad ng kanilang panghanap buhay. Hindi lang ito ang proyekto na inorganisa ng DAR-11 para sa mga magsasaka sapagkat binigyan din ng machinery, equipment at agricultural support projects ang Agrarian Reform Beneficiaries Organizations sa buong rehiyon. Mula sa PTV Davao, Janessa Felix para sa Balitang Pambansa. Binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development o ang OPA-MRD para mapabilis ang pag-aayos sa lungsod ng Marawi at mga karating lugar. Sa ilalim ito ng Executive Order No. 78 sa ilalim ito ng Office of the Special Assistant to the President o OSAP. Inaatasan ng tanggapan na pagsamahin, makipag-ugnayan at bilisan ang implementasyon ng lahat ng mga proyekto at programa na may kinalaman sa rehabilitasyon at panunumbalik ng peace and order sa Marawi. Hinihikayat naman ng Pangulo ang lahat ng kaugnay na kagawaran, ahensya, tanggapan, mga lokal na pamahalaan at mga Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na ibigay ang kanilang kooperasyon sa OPA-MRD. Nagpasalamat naman si Lanao del Sur Representative at Chairperson ng House Committee on Marawi Rehabilitation, Zia Alonto Adiong, kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatag ng Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Ayon sa kongresista, nagpapakita ito ng matibay na layunin ng administrasyon na muling buhayin ang Marawi. Ayon kay Adiong, handa siyang makipagtulungan sa OPMRD upang tiyakin ang tagumpay ng rehabilitasyon para sa Maranao people at mga susunod na henerasyon. Hindi lang isa kundi 5 naglalakihang barko ng China ang nangharas sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Sa pinakaunang pagkakataon ay kasama na sa nagsagawa ng dangerous maneuver ang warship na barko ng China na Plan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kabila nito, wala pa namang balak ang Pilipinas sa ipadala sa West Philippine Sea ang Philippine Navy para ipangtapat sa gray ship ng China. Mariin namang kinondena ng National Maritime Council o NMC ang insidente. Nakarating na rin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ikinabahala ang panibagong insidente ng karahasan. The National Maritime Council condemns the hostile actions against the country's legitimate maritime operations within its maritime zones. The aggressive posture of the Chinese vessels highlights a continuing pattern of aggression, coercion, and intimidation within Philippine waters. Naghahanda na ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kasunod ng agresibong aksyon nito sa Baho de Masinloc. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, nakapagtataka na paulit-ulit ang nagiging iligal na aksyon ng China. Gayong malinaw na paglabag ito sa tinatawag na Law of the Sea. Inaasahan namang makakausap ni Manalo si Chinese Ambassador Wang Shilian. Binuksan na kahapon ang mga kadiwa ng Pangulo Kiosk na nagbebenta ng tig 40 pesos kada kilo ng well-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Bahagi ito ng Rice for All program ng pamahalaan na may layo na tugunan ang discrepancy sa pagitan ng pinababang taripa sa imported na bigas at ang mga mataas na retail price. Nangako naman ang Department of Agriculture o DA na hindi lang ito pang Metro Manila dahil posibleng sa susunod na taon ay magtatayo na rin sila ng kadiwa ng Pangulo Kiosk sa mga probinsya. Bukod sa public market, 41 kadiwa center na rin sa bansa ang may Rice for All program. Bukas sa mga kadiwa ng Pangulo Kiosk tuwing Martes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Inilabas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang listahan ng mahigit 1,000 benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Kahapon, 6,000 piso na food credits ang nakuha ng mga benepisyaryo, kabilang na ang buwan ng Nobyembre at Disyembre. Ginamit nila ito para makabili ng pagkain na binubuo ng 50% ng carbohydrates, 30% ng protein at 20% ng fiber. Sa datos ng DSWD, mahigit 200,000 low-income households na ang nakikinabang sa kanilang Walang Gutom Program. Maabot na nito ang 300,000 target na beneficiaries bago matapos ang taon. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkain ang 1 milyong food-poor families pagsapit ng taong 2027. Itong tinayo po itong programa na to ay napakalaking tulong po. Lagi kami may bigas, lagi kami may ulam. Pinuri ng World Trade Organization ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para patuloy na mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Inilatag naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga malalaking plano ng gobyerno para mapaigting ang kalakalan at komersyo sa ibang bansa. Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinalalakas pa ng Pilipinas ang trade partnership sa pagitan ng Canada at iba pang kasapi ng World Trade Organization. Kasunod ito ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa direktor ng WTO. Ibinida ni Pangulong Marcos ang mga naglalakihang plano para paigtingin ang kalakalan at komersyo ng Pilipinas sa ibang bansa. Batay sa Philippine Development Plan, kabilang sa mga tinututukan ng pamahalaan ang pagpaparami ng mga produktong ibinibenta sa pandaigdigang merkado. Ipinuposisyon din ng Pilipinas ang bansa bilang pangunahing supplier ng mga serbisyo. Ang mga hakbang na ito sumasalamin sa lumalagong ekonomiya ng Pilipinas na umabot sa 6% ang annual growth rate, bagay na pinuri ng WTO. Inaasahang makikipagpulong ang WTO Director kana Finance Secretary Ralph Recto, Agriculture Chief Francisco Q. Laurel Jr. at Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Mahalaga ang pagpapatibay ng samahan ng Pilipinas at WTO. Ang naturang institusyon kasi ang nagtatakda ng pandaigdigang tuntunin sa pakikipagkalakalan. Ito rin ang nagtitiyak ng patas at maayos sa trade partnership para maging bukas ang pamilihan ng produkto at serbisyo. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Canadian Minister ng Export Promotion, International Trade and Economic Development, siniguro ng Presidente na ginagawa ang lahat para maging business at investment-friendly ang Pilipinas at maging leading investment hub. Patunay dito ang isinabatas ng Presidente na Create More Act. Pinagbuti nito ang insentibo sa buwis at patakaran sa mga local at foreign investor. Nasa 300 delegado ang dala ng Team Canada Trade Mission sa Pilipinas na binubuo ng 180 kumpanya. Sa kanilang pagbisita, inaasahan ang mga bagong partnership at pag-usbong ng bagong oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Inaasahang madadagdagan pa ang investment mula sa European businesses sa susunod na 4 na taon. Base yan sa isinagawang survey ng European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP. Ang survey ay resulta ng pagtatanong sa 200 miyembro ng ECCP kaugnay sa kanilang pananaw sa ekonomiya at pagninegosyo sa Pilipinas. Lumabas dito na 85% ng respondents ay positibong lalago pa ang kanilang kalakal at pamumuhunan sa loob ng 4 na taon, habang 81% naman ang naniniwalang lalawak pa ang kanilang kumpanya. Ayon sa ECCP, pinapakita lang ng survey ang kumpiyansa ng European businesses sa matatag na kaalamang pang-ekonomiya sa bansa, sa umuunlad na infrastruktura at sa pag-ayon ng Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan. Muling magiging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa araw na ito. 5 aktibidad kasi ang dadaluhan ng Pangulo. Kung saan-saan yan, alamin natin mula kay Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Alvin? Naomi, magandang umaga. Punong-puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito ng Biyernes. Alas 9 ngayong umaga, sisimulan ng Pangulo ang kanyang trabaho at ito ay ang gagawing paglagda sa Ligtas, Pinoy Centers Act and Student Loan Payment Moratorium.
Agad namang isusunod ng Pangulo ang kanyang ikalawang aktibidad at ito ay ang gagawing pangunguna sa inaugurasyon ng kauna-unahang mobile soil laboratory sa Pilipinas na gagawin din sa Palasyo ng Malacanang. Alas 2 ng hapon ay mag-courtesy call sa Pangulo si WHO Western Pacific Office Regional Director Dr. Saiya Mau Puyukala. Pagkatapos ito ay agad na susunod at dadalohan ng Pangulo ang gagawing pagdalo sa presentation of the Regional Murillo Benarte 1734 map to the President. Ikalima at huling aktibidad ng Chief Executive ang gagawing pagharap nito sa mag-courtesy call sa kanya ng Chilean Minister of Foreign Affairs na si His Excellency Alberto Juan Claveren. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Nabahagian naman ng serbisyo na handog ng PIA ang ilang mga residente sa Nauhan Oriental, Mindoro. Si Joshua Sibugay ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Umabot sa higit 100 residente mula sa mga barangay na Metolza, Magtibay at Paitan ang nakinabang sa mga serbisyong hatid ng Philippine Information Agency Oriental Mindoro Barangay Forum. Layunin ng gawain na may lapit sa mga mamayan ang mga serbisyo, programa at tamang impormasyon ng nasyonal na pamahalaan, partikular sa mga nasa malalayo at mga liblib na lugar. Sa mensahe ni PIA Mimaropa Regional Director Hemin B. Guillermo, bigyan nitong pansin ang pagbabahagi ng tama at napapanahon na impormasyon. Dala ng PIA ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang direkta na manggaling sa kanila ang tama at wastong impormasyon hinggil sa kanilang mga programa at serbisyong ipinagkakaloob. Naging tampok sa gawain ay ang oryentasyon kaugnay sa Oplan Listo ng DILG kung saan nagbigay ang kinatawan ng ahensya ng ilang mahalagang tips sa mga mamayan ng Barangay Metolza hinggil sa mga maaaring gawin sa mga panahon na mga hindi inaasahang pangyayari at mga sakuna. Nagbahagi naman ng ilang mahalagang impormasyon ng mga kinatawan ng Pag-ibig Fund, PhilHealth at NIA hinggil sa mga programa at serbisyo na maaaring makuha ng mga mamayan mula sa kanilang ahensya. Bukod sa talakayan at pagbabahagi ng impormasyon, nagbenta rin ng NIA ng bagong bayaning magsasaka o BBM rice sa halagang 29 pesos kada kilo. Lubos ang naging pasasalamat ng mga mamayan mula sa Barangay Metolza at sa mga karatig ng mga barangay sa serbisyo na pinagkaloob ng Barangay Forum sa pangunguna ng Philippine Information Agency. Patuloy naman na isasagawa ng Philippine Information Agency ang Barangay Forum sa iba pang mga lugar na hindi gaano naaabot ng tulong ng pamahalaan upang may patid ang serbisyo para sa kanila. Mula sa Philippine Information Agency Oriental Mindoro, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. Niliyaw naman ang mga kongresista na hindi napag-usapan sa fellowship nila kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Mela Alesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Nagdeklara ng buong suporta ang Kamara para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay sa pamamagitan ng isang manifesto na ibinigay ng mga kongresista sa presidente sa isang fellowship sa Malacanang. Kabilang sa mga ipinangako rito ng mga mambabatas ang pagtatanggol sa presidente bilang simbolo ng soberenya ng bansa, pagpapanatili ng rule of law at democratic governance, pagbibigay proteksyon sa bansa mula sa mga internal at external threat, pagsusulong ng pagkakaisa at pagtitiyak na palaging nananaig ang mandato ng Pangulo. Ninagdaan ang manifesto ng mga leader ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Pumirma rin dito ang mga political party leader mula sa mababang kapulungan. Nataon ang fellowship sa Malacanang kasunod lamang ng paghahain ng 2 impeachment complaints sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, walang napag-usapan dito patungkol sa politika at lalong hindi rin natalakay ang impeachment. Basically, dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour, tapos kanya-kanyang uwi na po. Wala pong kahit anuman katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o iniisip ng ibang tao. Sa isang panayam, kinumpirma rin ni House Secretary General Reginald Velasco na simpleng pagtitipon lamang ang nangyari sa Malacanang. Greetings lang. Merry Christmas. Grinit din ni Presidente na maligayang bati, maligayang Pasko. Yung mga congressman and pinasalamatan niya yung continued support ng mga congressman sa administration.
particularly yung mga priority bills ng administration. Nasa 200 kongresista raw ang dumalo sa pagtitipon. Bahagi lang din ito ng iba yung pagpapalakas ng samahan ng dalawang sangay ng gobyerno. Una na rin sinabi ng Presidential Communications Office na matagal nang nakaschedule ang nasabing fellowship. Mula PTV, Mela Las Moras para sa Balitang Pambansa. Sa kabila ng mabilis na inflation, bumaba naman ang inflation rate sa bigas noong Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 5.1% na lang ito noong Nobyembre, kumpara sa 9.6% noong Oktubre. Sinabi ni National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa, nakikita na nila ang pagbaba ng inflation rate dahil mula Enero hanggang Nobyembre ay pababa na ang trend nito. Samantala, paliwanag ng NEDA, nakatulong ang mga hakbang ng pamahalaan, kabilang ang productivity enhancing at trade measures para manatili ang inflation rate sa loob ng target ng pamahalaan. Kinumpirma ng Department of Justice na inaprubahan ng Timor-Leste Court ang ikalawang extradition request laban kay dating Representative Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, maituturing itong tagumpay para sa sambayan ng Pilipino at testamento para sa gobyerno sa pagkamit ng hustisya. Matatandaan na si Teves ay isang designated terrorist sa Pilipinas at tinawag ding fugitive ng pamalaan dahil may nakabinbin itong kasong murder, attempted murder at frustrated murder sa korte kaugnay ng Pamplona Negros Oriental Massacre. Idineklara na ang insurgency-free ang Zamboanga Peninsula. Ito'y matapos makamit ng gobyerno ang total victory sa pagbuwag sa terrorist group. Si Clem K. Peñalosa ng PIA sa Balitang Pambansa. Idiniklara ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o JRTF-LCAC na insurgency-free ang buong rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Ito ay matapos makamit ng gobyerno ang total victory o matagumpay na pagbuwag sa Western Mindanao Regional Party Committee o WMRPC ng Communist Terrorist Group. Sa kabuuan, 7 guerrilla fronts, 2 Regional Operations Command at 1 Regional Urban Committee ang naitalang nabuwag sa rehiyon na may kabuuang 330 na mga miyembro, habang 232 naman ang mga rebeldeng sumuko sa gobyerno na tinatawag na ngayong Friends Rescued. Bisan saon yun, kusgan yun ang gobyerno, diligyan mapildi. Ang pagbuwag sa WMRPC ay naging posible sa pamamagitan ng komprehensibo at koordinasyon ng 12 clusters ng JRTF-LCAC na nagtutulungan sa ilalim ng whole of nation approach. Sa tagumpay na ito, umaasa ang pamahalaan na magbubukas ito ng daan para sa pangmatagalang kapayapaan sa Zamboanga Peninsula na magtataguyod ng katatagan at kaunlaran. We have to continue and make sure that the rebels or those who have been involved in the communist movement will now be integrated into society. Ang Western Mindanao Regional Party Committee ang kauna-unahang nabuwag sa 26 na natitirang Regional Party Committee na naiulat sa buong bansa. Ang pagdeklarang insurgency-free ng Zamboanga Peninsula ay isang patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa, kayang makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa bagong Pilipinas. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga, Clem K. Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Mula naman sa Philippine News Agency, bukas na ngayong araw ang e-rehistro platform para sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, binuksan ang e-rehistro platform bilang paghahanda sa pagpapatupad ito sa buong bansa para sa unang 1,000 araw ng pamamahagi ng ayuda sa taong 2025. Sa bagong online platform, pinabilis nito ang pagproseso sa mga updated profile ng mga nagdadalang tao at mga bata sa 4Ps. Sapat na nila kung mayroong internet service sa bahay o cellphone para i-update nila ang kanilang profile. Maaring ma-access ang i-rehistro sa pamamagitan ng website na makikita ninyo sa inyong TV screen. Muli na namang nag-alboroto ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. 2 pagbuga ng abo ang naitala sa bulkan na tumagal ng 18 hanggang 40 minuto. Mahigit naman sa 4,000 tonelada ng sulfur dioxide ang lumabas sa bunganga ng bulkan. Nakapagtala din ito ng 6 na volcanic wake. Nakataas pa rin ang alert level 2 sa paligid ng bulkan at bawal pumasok sa 4 na kilometrong
Reduce a permanent danger zone. Bawal din ang pagpapalipad ng eroplano malapit sa tuktok ng bulkan. 4 ang patay habang 25 naman ang sugatan sa karambolan ng sasakyan sa Quezon City. Mahigit 20 sasakyan ang sangkot sa aksidente sa northbound lane ng Katipunan Avenue flyover. Ayon sa pahinante ng wing van truck, nawalan daw sila ng preno habang paakyat ng flyover. Mabilis na tumakas naman ang driver ng truck matapos ang insidente. Patuloy ang suporta ng United Nations sa Pilipinas sa pagtugon sa problemang epekto ng mga nagdaang bagyo sa bansa nitong nakalipas na 2 buwan. Sinisiguro ng UN ang kanilang koordinasyon para masigurong naihahatid sa mga nasalanta ang kanilang pangangailangan. Umabot sa $10.5 billion o $1 million ang tulong ng UN sa Pilipinas, pero sa kanilang pagtataya, nasa $42.2 million o 2.47 billion pesos ang kakailanganin para tuluyang makabangon ang mga nasalanta ng bagyo. Coordination with the governments of the Philippines has been remarkable. And we are proud of partnership where the circumstances require joining our capacities, our knowledge, our financial resources. Posible nang ma-enjoy ng ating mga kababayan ang stable na presyo at supply ng mga agricultural commodities hanggang sa matapos ang taon. Ito ang kinumpirma ng Department of Agriculture sa kabila ng pagkakaroon ng slight increase sa food inflation na 3.5% nitong Nobyembre. Ayon sa DA, bumaba ang rice inflation sa 5.1% mula sa 9.6% na posible din umanong mapanatili ngayong buwan. Ito'y bunsod ng patuloy na implementasyon ng pamahalaan hinggil sa intervention, kabilang na ang Rice for All at 29 peso program. Binigyan din nila ang pagbaba sa presyo ng mga gulay sa kabila ng pagtaas nito punsod ng mga nagdaang bagyo, kung saan anilay patuloy na ang recovery ng lowland vegetables. Samantala, nakadagdag din umano sa inflation ng karne ang African Swine Fever o ASF at ang pagtaas ng demand dito ngayong holiday season. Ngunit, paglilinaw ng kagawaran, mayroong stable na supply ng livestock at poultry ang bansa mula sa mga major stakeholder. Balita muli mula sa Philippine News Agency, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nananatiling stable at normal ang work environment sa South Korea. Ayon sa DMW, patuloy ang mga kababayan nating Pilipino sa kanilang working schedules. Sa kabila yan ng nangyaring political turmoil matapos ang biglaang pag-anunsyo ng martial law sa bansa. Nilinaw din ng kagawaran na walang travel restrictions sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Wala ring mga Pilipinong nadamay o nadawit sa nangyaring tensyon sa pagitan ng mga militar at publiko. Samantala, nakarating rin ng SAFE ang panibagong batch ng Employment Permit System o EPS workers ayon sa kagawaran. Sa ngayon ay mayroong higit 36,000 na Pilipino ang naghahanap buhay sa South Korea, kung saan halos 26,000 dito ay nasa ilalim ng EPS. Ramdam na ang Pasko sa probinsya ng Albay. Pinailawan na kasi ang mga nagagandahang Christmas lights sa ilang kalsada ng Legazpi. Patunay din niya na unti-unti nang nakakabangon mula sa hagupit ng mga bagyo ang probinsya. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay sa Balitang Pambansa. Sa kabila ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pasko sa probinsya ng Albay. Pinailawan na kasi ang mga naggagandahang Christmas lights sa Battle of Legazpi Rotonda at ilang kalsada sa Legazpi City. Pinangunahan ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin ang pagpapailaw na sinabayan pa ng music performance mula sa Mariners Marching Band. Sinabayan din ng fireworks display ang pagpapailaw ng mga dekorasyon sa Bicol University. Sa Sumlang Lake sa Camaligalbay, bida ang mga naggagandahang mga parol at mga pailaw. Ang mga dekorasyon ay pinailawan bilang bahagi naman ng Lanterns of Festival. Sinabayan din ng engranding fireworks display ang pagpapailaw ng Christmas Village sa lugar. Kaugnay niyan, inilungsad ng Department of Health Bicol ang kampanya para sa Ligtas Christmas. Ayon sa DOH Bicol, layunin nito na itaas ang kamalayan ng publiko para sa ligtas na pagdiriwang ng Christmas season. Kabilang na ang balanseng diet,
Para makaiwas sa mga sakit, ipinatupad din ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga pyrotechnic factory, negosyo at mga residential areas na itinuturing na mataas ang panganib sa sunog. Dito makikita na sa maski anong pagsubok, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Bicolano at kailanman ay hindi nawawalan ng pag-asa, daanan man ng mga sakuna. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paula Pin para sa Balitang Pambansa. Naku, ingat po tayo sa pagbiyahe lalo na sa mga dadaan dyan sa may Katipunan. At gumamit po tayo ng alternative road. Ayun. At Naomi, batiin muna natin ng maligayang karawan ng ating PCO Secretary Cesar Chavez. Happy birthday po, sir. Happy birthday po. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.